Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, post from Tita Eden, still a Merry Christmas. Hindi ko alam kung na-post ko na to, pero nagka-problema kasi yung cellphone ko guys. So, yan napakagandang si Tita Eden, at yan si Jean, at yan napaka-cute na si James. Ayan, always a good time. Oh, grabe, ang cute niya dyan. No? Anyway, ayan na, ang cute na si Tita Eden, ang cute na si James, at si Jean. At ang beautiful na magnanay ni si Jean at saka si Tita Eden sa Hong Kong Disneyland. Yay! Ayan. At ito naman post ni Tita Jack. Okay, Hong Kong. Yan. May resto yata yan. At yan, ang magnananay, Jean. Ayan si Tito Jack at saka si Tita Eden. Si Tita Eden sa train station. Ang gwapo magkapatid na si David, si James. At ang cute na si James. At ang likod ni James. At si Jean sa Hong Kong Disneyland. At ang Hong Kong Disneyland pa rin. At ang cute na si James ulit. At ito ay pinost ni Tita Eden sa kanyang Instagram stories. At sabi, the biggest lesson I learned this year is not to force anything. Conversations, friendships, relationships, attention, love, anything forced is just not worth fighting for. Whatever flows, flows. What crashes, crashes. It is what it is. So, super related to sa Barda. Parang payo ni Tita Eden to sa mga Barda fans, kay David at kay Barbie. So, wag i-force. Kung ayaw nila, di ayaw nila, let's go with the flow. Next naman ay nag-post si Barbie na nanonood ng Pretty Woman. Pretty Woman is back on Netflix sa kanyang IG stories. At kasama niya ang kanyang pusa. Ayan. Ayan. Dental floss pala yun. At, ayun, si Aba Mendez nag-post din, nanonood ng Pretty Woman. Sabi niya, hanggang ngayon kinikilig pa rin ako. Hays, kailan kaya ako makakahanap ng ganito? Ala, may babak hug sa bata. Baka ganyan yung ginawa nila ni Jack. Charot. At next naman ay marami ng website na nag-feature si Story ni Jack, Newsco, Interaction, Fashion Police, Pinoy Tambayan, Newspapers, at Bandera. O, diba? Super sikat na ni Jack at saka ni Aba ngayon. Ang dami nag-feature sa kanya. Wala na lang ay ang mainstream media na GMA, ABS-CBN. Diba? O, we're waiting, GMA. Charot. At next nga ay Pep ay nagkaroon ng blind item noong December 24. Sabi, popular male personality, todo panggap kahit on the rocks na sila ng nobya. Kung hindi malulutas ang problema sa karelasyon ng dalawang sikat na personalidad, nanganganib silang madagdag sa listahan ng celebrity couples na naghiwalay ngayong 2023. Ginagawa ng popular personality ang lahat ng klase ng panunuyo para hindi humantong sa hiwalayan ang matagal ng pagsasama nila ng girlfriend niya, tila hindi na masaya sa kanyang piling. Nagkwento na ang babae sa mga kaibigan tungkol sa pagkukulang sa kanya ng popular male personality, isang pahiwatig na magiging malala na ang kanilang di pagkakaunawaan. Marunong ang male personality dahil hindi nito pinapahalata sa mga tao na nagkakalabuhan na sila ng kasintahan. Magaling magpanggap ang male personality dahil hindi mababakas sa kanyang mga kilos at pananalita na may matinding pagsubok na pinagdadaanan ng kanilang relasyon. At ang girlfriend ay natuto na rin magkunwaring maayos sa kanilang pagsasama. Pero may hangganan ng lahat dahil tiyak na darating ang araw na hindi na nila makakayanan ang sobrang pagbabalat kayo at mapipilitan silang magpakatotoo. O, diba? Hindi pa umabot ng 7 taon ang pagmamahalan ng celebrity couple dahil kapag nabulgar ang katotohanan at nakumpirma ang kanilang hiwalayan, sila ang wawaksak sa record ng showbiz couples na tumagal ng 11 hanggang 12 taon na relasyon bago maghiwalay. Sila Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Sara Labati, Kim Chiu, at Sian Lim. O, diba? Grabe. Parang related na related sa Jack B kasi sila talaga yung 6 years going 7 years, no? Ang hindi lang dito, ang hindi lang tama dito, hindi pagkakatulad sa Jack B, ay hindi masyadong sikat si Jack. Charot. Next. Ayun, so on hit pa rin ang Twitter dahil sa mga pangyayaring pagbubulgar ni Aba Mendez sa mga ginawa ni Jack. Sabi nga ni Daphne Margaret, if Barbie will just take this for granted, siguradong masisira ang image niya at reputation niya as an advocate of independent and empowered women.
Siguradong wala nang maniniwala sa kanya at tatangkilik sa branding niya. Sabi naman ni Tingy, true, dati pa nailulusot pa niya dahil wala pang may alam sa totoong kulay ng jowa niya. Ngayon, kalat na wala nang maniniwala sa kanila. Sarili na lang nila ang niloloko nila. Ha ha ha. Sabi ni Josephine ko, katawa-tawa na lang siya pag mag-post pa siya ng sweet sa BF niya. She will only look stupid. I totally agree. Dapat nga gumawa ng action si Barbie at hindi siya magpa-sweet ulit, no? Parang medyo katangahan na kasi kung ano, yung boyfriend niya inyanyansing ng mga girls paglasing tapos okay pa rin siya doon, di ba? Parang katangahan na masyado yun. Anyway, next ang napaka-funning Instagram reel ni Juancho Trevino sa food review niya sa Sobra Cafe. Sabi niya, kumain na ba kayo sa kainan ng inyong mortal na kaaway? Yan ang aking adventure for today. Disclaimer, this video is not paid by David or his company, only reimburse my meal. Pero sinabi ko naman sa kanya na wag na. Kasi tropa ko naman siya eh. Mapilit siya eh. Di sige, nag-invite pa ako at kinuha ko yung pinakamahal. Okay, magko-comment na lang ako after this video. Let's watch this. Habang naghahanap kami ng kakainan ng aking asawa, nakita niya itong restaurant na ito. Kilala ko yung may-ari niyan. Si David Licauco, ang aking mortal na kaaway. Kaya ayoko sana, pero gutom na kami. Ayokong malaman niya to, pero maganda ang aesthetic ng kanyang lugar. At affordable pa ang mga hinain niya dito. Dahil mukhang mamahalin ang mga karning gamit niya, syempre kailangan ko din subukan ang kape nila. Dahil cafe nga sila, di ba? Hindi ako umaasang masarap to dahil mas tropa niya si Nikki ko at Dustin Yu. Teka, parang may naramdaman ako dun, ha? Masarap siya. Tsamba. O dito, hindi makakatsamba sa pagkain niya. Pero kaysa magutom ako, sige na nga, susubukan ko. Wala to. Aba, malambot yung salpikaw, ha? Parang may keso pa sa rice. Pasalamat ka, David, gutom na ako. Sandali. Could this be? Masarap ang pagkain ni David? Subukan ko nga ulit. Baka tsumamba na naman siya. Hindi. Masarap talaga siya. Hanip to, ha? Parang nawala yung galit ko, ha? Akalain mo yun, matutuwa ako kay David. Hindi lang sa pagkanta niya, pero pati na rin sa restaurant niya. At eto na lang nasabi ko. I love Sobra. I love David Licauco. At hindi ito. I hate David Licauco. Sobra Cafe, Molito, Alabang. Punta na kayo. I really love this review by Juancho Trevino, no? Napaka nakakatawa. In character pa rin siya ng Padre Salvi, no? Mortal na kaaway talaga, no? At medyo sarcastic siya, di ba? So, umpisa, parang medyo sinisiraan niya, tapos yun, pupurihin niya bandang huli. It's really nice. So, pangalawa to sa palagay ko sa pinaka-the best na food review na napanood ko sa Restos ni David. Ang pinaka-gusto ko actually ay yung kay Aga Siching pa rin. Kasi may konting barda yun. May tinanong siya about Barbie. Grabe, no? Pati pagkanta ni David, magugustuhan niya na rin daw. At saka yung yung paragraph na ginawa niya, yung hindi raw daw binayaran ni David. Hindi raw siya binayaran ni David, pero ni-reimburse lang yung meal. Medyo masakit ang loob niya sa pagbabayad talaga. Anyway, at ito na nga, may bago matapos ang taon, dininay na ni Kisen na boyfriend niya si David Licauco. Ito na nga, yung kanyang Twitter account na Baby Spec, meron yung link, ayun o, curiouscat.me Baby Spec. Actually, pwede kayo magtanong doon as anonymous sa kanya. At meron na nga nagtanong. Ito na nga yung Curious Cat account niya na pinapadownload pa tayo ng app. Kahit di mo i-download actually, click mo lang yun. Pwede yun. At may nagtanong sa kanya, sabi, if your relationship with him reaches out to netizens, especially the people our age, they will bring him to hell with all the talkings on social media. You guys are going to be the talk of the town. You'll only receive backlash because this isn't so right. Sabi ni Kisen, why should a netizen care about my relationship? I'm just a common netizen as well. My relationship, my rules, my life, my decisions. I don't need advice from strangers. I'd rather take it from someone who understands the full context. Plus, who said I was in a relationship and with who? LOL. I think I can live my life on my own, especially having lived for 19 years. You don't even know a fraction of it. Respectfully, of course, even if you don't seem to know how to reciprocate.
Eh di ano pala sila, no? So, parang sinasamahan mag-grocery, laging nasa cafe ni David, tapos kasama pa doon sa Christmas party. Ano pala sila, no? Anyway, I don't care. Masaya ako na dininay niya. Mukhang di rin naman naamin si David dahil dito. Dahil masisira talaga yung, yung image niya, no? Matol sa 19-year-old. Anyway, ito na nga mga posts ni Kisen sa kanyang Instagram stories at mukhang medyo tumador si Kisen at 19-year-old. Ayan. Nasa Spain siya niyan, pero mukhang tumutungga siya ng alak at meron siyang dalawang pictures. Nasa Instagram story niya to, tumutungga siya ng alak at may dalawa siyang pictures sa Instagram story. So, hindi rin siya ganun ka-ideal kay David, no? Parang lalo maging lasenggo si David sa kanya. Charot. Anyway, ito, pictures edited by netizen at Instagram, or sorry, Twitter pala, sorry. At yun na nga. So, I'm very happy for what's happening. On the rocks ang Jack B. May issue ang Jack B. At saka si Aba. At si Kisen ay dinanay na si David. Mukhang maganda ang future ng Barda for 2024. Now, guys, if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!